Musta po kayo? Si Alvin Alchico po ito. Welcome po sa Thank You, Doc. Ang programa naming pangkawang gawa ng nag-iisang Ate V, Bernadette Sembrano Aguinaldo. Good morning si Ate V. Merry Christmas! Merry Christmas! Wala akong panabit. Maganda yung pag-uusapan po natin tungkol sa food labeling. Biglang nag-crop up kasi may news item na related sa labeling. Parang may gustong magpanukala na maglagay tayo ng labeling law. Wala kasi tayong ganun, Ate B. Wala. Dapat lang yata. Pero sige, pag-uusapan natin bakit importanteng alam natin yung label ng ating kinakain at bakit mahalaga yung mindful eating. Yan ang naman. Para mas maging malusog tayong lahat. Kapiling po namin, kaibigan po namin ni Alvin mula noon hanggang ngayon. Napakagaling, napakabait at napakaganda. Doc Mia Fojas is a po siyang endocrinologist. At Doc, ikaw nga magsabi ko anong organization mo, napakahaba nung society mo, please lang. Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Yan. Yun na lang. Yun na lang. Marami ang hats eh. Presidente ka dun, Doc? Past. Past president ka na. So, ibig sabihin, parang tumanda ka ng konti kasi past na eh. Katawa naman ito, wagas. Gaano ba ka-importante that we know what we eat, what we consume? Dapat naka-label yun. Kasi, I don't know, ordinarily speaking, yung tao ba, do they care? Do Filipinos care kung may label o wala? O wala, salpak lang sa bunganga, kain lang ng kain. Tinanong mo if Filipinos care. I hope they do. Kasi actually, ang tagal-tagal na namin pinupush to sa Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Oo naman to. Ang tagal na namin pinupush. Pero nagkaroon ng parang, what do you call that, proposal before. That was 10 years ago na magkakaroon ng tamang food labeling para malaman natin kung ano yung components ng iba't ibang food. Kaso nga lang, I think the food companies were given about 5 years to put this into their sa food label sila. But ang mahirapan dito yung mga small companies kasi medyo mahal po siya when you do food analysis. Medyo mahal po siya. Kaya yung parang inuna muna yung mga larger companies that can afford it. So I have no idea if it's being done. But I see a lot of food naman na may labels na, at least for the bigger brands. Parang hindi mo naman maintindihan, Dok. Yung mga terms doon, hindi naman maintindihan ng ordinaryong mamamayan. Hindi ba pwede ilagay na lang doon, nuknukan ng dami ng taba na kamamatay? Parang gano'n na lang kasimple. Hindi ba pwede gano'n? Pwede naman. Kaso nga lang, by law, iba-iba kasi yung idea. Even in the other countries, it is like that. However, in the other countries, especially in Australia, for example, meron silang nakalagay na mga color coding. So, red means hindi masyadong okay. So, highly, you have to watch out sa diet mo. Green means go. So, pwede siyang kainin ng mga bata, this is healthy food, ganon. Another thing na medyo mahirap din is yung nakalagay yung serving size, serving portions, nakalagay in grams, halimbawa in grams, pero hello, who weighs their food? Hindi naman maraming nag-away, di ba? Tama yun. So it's sometimes mas easier, halimbawa, if these are cookies. One cookie is equivalent to this number of calories. Kaya nga, ongoing po ang pagturo natin as to ilan yung itsura ng isang, let's say, 1 teaspoon is ilang milligrams or ilang grams, gano'n. Yung sinabi mong color coding, may red, green, and yellow. Yes. Maybe we can adapt. Is that a good scheme? Yes, yun nga yung pinupush namin noon sa PASO, especially doon with the FNRI group. However, hindi namin alam kung ano na nangyari doon. Pero that was the idea for the children especially. Ano ba muna yung importansya? Why do we need to watch out? Why do we need to determine ano ang pinapasok natin sa katawan natin? Kasi halimbawa, rice lang na alam naman natin kung ano yung rice. Di kain ng kain. Chicken, inadobo ni nanay. O di kaya pinrito ni tatay, anong problema doon, di ba? Bakit importante na malaman natin yung pinapasok natin sa ating sarili?
Kasi ngayon parang tumataas na yung chronic diseases ngayon, tapos marami pa rin hindi nakakaalam kung anong types of food ang nakaka-harm, no? So, kailangan din ng education na background sa mga consumers natin, but at the same time, yung the government in itself dapat should push for it already dahil hindi lang simpleng pag-educate sa mga katauhan kasi dapat mag-cooperate din yung mga taong gumagawa ng food. So dapat nila yung pinupush nila para sa consumers kasi the higher the chronic illnesses are, the more expense on the part of the government and ang ating mga kababayan, no? So it's very important that these two groups have to cooperate. Hindi lang three actually, government, yung consumers at saka yung manufacturers. Doc, yung alam ng tao at nakikita ng tao yung laman ng calories, yung kasamaan sa katawan, nakikita ba talaga yung behavior change kapag baslantaran? I mean, based on your experience? Yes. Kasi alam naman natin eh. Oo, actually yung sa mga even sa mga patients ko, because I teach most of them, you read your food labels, kaya nagminsan yun nga lang hassle, nagtatanong pa rin sila online, nagte-text pa rin gano'n, okay ba to, ilang grams of sugar in a can of like what is this, salt especially yung mga hypertensive, kasi di ba pinupush nga natin, let's say, Mediterranean diet or DASH diet. Tapos sasabihin na, ilang grams bang pwedeng sodium or whatever. Tapos titingnan nila sa mga food labels nila kung pwede sila. Kung walang food label, yung basic lang na pagkain natin, ano ang dapat nating binabantayan? Sige. Yung basic lang yung hindi sa food label. The fat content, halimbawa fried, tatanungin nyo kung anong oils ang ginamit doon, no? Ginawa mo nga yun, oo. Anong klaseng oil ba dapat? Ideally, yung mga, kung ito, hindi naman sa lahat, no? Kasi kailangan yung mga diabetic, yung mga may diabetes, mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol. Ang ideal would be, syempre, yung mga canola o kaya yung olive oil, avocado oil, a little bit expensive, but those are the better fats, better oils na hindi nakakataas masyado ng cholesterol natin sa katawan. Again, ito cookies ito. Cookies. Okay. Hindi ko rin mabasa. Ang liliit naman, Ate B. Nakalagay calories, 120. Total fat, 3.5 grams, 5%. Hindi maintindihan ng ordinaryong tao yung Dok eh. Saturated fat, 3.5 grams, 18%. Cholesterol, 10 mg. Trans fat, 0 gram. Mga ganun-ganun ba? Paano maintindihan ng tao ito? Yun nga. Kaya nga, education is much better. Kaya nga, mas maganda yung color coding. At saka yung size ng nutrition fact, sana medyo mas malaki, no? Dok, hindi ba pwede yung mga eksperto na lang ang subukat? Tapos give us the color. If the color is red, then avoid. If the color is green, then go. If the color is yellow, alanganin. Alanganin or maybe decrease the serving size. Hindi ba pwedeng ganun? Well, sana gano'n. By law, dapat gawin nilang mas ng paraan. Before you even eat, kailangan alamin mo kung anong kailangan mong i-lose, di ba? And anong kailangan mong i-gain. So, if you know that your cholesterol is high, your triglycerides are high, i-avoid mo na yung mga high carb and high fat. So, kailangan mo malaman kung ilang proteins ang kailangan ng isang pasyente. Halimbawa, you need to build up muscles, no? So, you need a little bit more of the protein than the carbs and the fats. So, you try to ask din sa anong types of protein ang pwede mong kainin. So, mas magandang white meat. Ngayon, ang problema, mas maraming magagandang protein din naman kasi yung beef, no? Kaya, but you have to limit it because especially when you're aging, medyo mas nahihirapan ng kidneys natin i-process ang high protein. So, kaya doon tayo sa safer side, doon tayo sa white meats. Okay. So, mas madaling i-process ng katawan.
Tapos, another thing, so aside from the fat content, na we have to avoid saturated fats. And buti na lang, wala na. Yun nga, maganda din, sinasabi din sa mga food labels na zero trans fats. Kasi itong trans fats na to, pag dumiretso na sa dugo natin, talagang deposit agad yan. Kung masama yung trans fat, masama din yung saturated fat, hindi ba? Magkaiba po yung trans fats sa saturated fats. Yung saturated fats, medyo may certain percentage, pwede mo pa namang i-burn yan. So, hindi sa lahat ng pagkakataon it's bad, no? So, but again, yung trans fats kasi it's not natural. It's a processed type of fat to make the cookies, let's say. Noong araw kasi puro trans fats to make the shelf lives longer. Nabanggit mo yung fat, Doc, no? Sabi mo iwas sa trans fat, saturated fat, baka pwede. Nakikita ko sa label naman, glucose syrup. Ano namang klaseng mga asukal? Sugar. Sa label, sa sugar, ang dapat iwasan natin? Yung mga high fructose corn syrups, yan yung yan yung culprit doon sa mga sodas Remember, kaya nga tumataas ang ating incidence ng diabetes, especially doon sa ating mga, what do you call this, yung mga generation na nauso yung sodas, no? Kasi wala bang alias yun? Yung high fructose, baka mamaya iniba lang yung pangalan, pero acronym, parang letters lang, no, Doc? H something. Oo, HF. Sinushorten natin Pero glucose syrup? Glucose syrup is different from high fructose corn syrup. So, glucose syrup can also be glucose is the pure form of your table sugar. So, table sugar is glucose plus fructose. So, that's the pure glucose. So, mas madali yun din, no? Mas madaling tumaas ang blood sugar mo when you take in glucose syrup. So, may sugar spike talaga yan. Yung usual kasi, halimbawa, sedentary lifestyle, you can consume mga 1,400 kilocalories in a day. Yun. So, lakad-lakad ka, mga ganyan. Yung not your usual, yung mag-exert ka, mag-exercise. So, kakalculate mo yun kung ilang kanin, ilang fat. Hindi naman marunong mag-calculate yung Pilipino naman. Kaya nga may apps. There's an app for that. Ilan pong sugar recommended sa fruit juice? Okay lang bang 20 grams per 1 pack? Wow, ang taas nun, ha? Taas naman. No is the answer. Oo, that's more than a tablespoon of sugar. No. No way. Talaga? Hindi yung Splenda, do. Pwede ba yung Splenda? Di ba sabi, yun, mas healthy? Okay, Splenda and stevia, pero wag masyadong marami kasi, di ba, it's still chemical. So, as much as synthetic ba yun? Oo, stevia yung Akala ko galing sa plant. Stevia yun. Stevia, okay. Pwede ba stevia na lang kasi natural plant? Medyo, pero depende sa manufacturer kasi kung minsan fake. Bakit po sa nutritional facts na ang cholesterol ay 0 pero may mantika pa rin naman ang ingredients? Nag-uusapan natin dati, di ba? Hindi naman talaga lalagyan yan ng cholesterol. No cholesterol at zero cholesterol oil, no? Because you make your own cholesterol in the body, in the liver. So, yun nagpo-provide lang ng ingredients yung mga kinakain nyo for you to make up your cholesterol in the body. And there's good cholesterol. Contrary to some beliefs na iisa lang ang cholesterol, may good at bad talaga. Ano ba? Wait lang. Rewind muna. Ano sinasabi mo na yung cholesterol, hindi mo yan ini-ingest. You actually make it sa loob ng katawan mo, gumagawa ka ng cholesterol? Yeah, most of unless you eat animal fat, no, those can contain cholesterol directly. But then, itong mga food products like your cookies, it won't say that it has any cholesterol because what it does contain would be the vegetable oils, hindi naman sila naglalagay ng animal fat sa mga baked products. So, vegetable oils that you ingest and then they get converted. Kasi ang haba ng proseso, naging kilomicrons pa. Nag-breakdown into VLDL, DLDL, IDL, HDL, gano'n. Anong controversy sa itlog? Sabi ng ibang doktor na you can eat yung mga Europeans nga, 2 eggs a day. Ano ang take mo dyan?
Kaya nga sa kanila galing yung maraming guidelines. Kasi ang dami chronic illnesses. But no, okay lang naman kumain talaga ng 2 itlog in a day for as long as you monitor your cholesterol levels as well. Kasi yung iba, akala nila okay lang yung 2 itlog plus fried rice, plus tocino, plus kung yun yung source mo ng protein, okay lang naman. Yun din yung source mo ng fat. Why not? Pero kung may kasabay siyang iba, oh no, di ba? For sure, makanin tayong mga tao, makanin at ma-fried rice, ma-noodles, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga importante, personalized po dapat ang advice sa pasyente. Bad yung yellow talaga? Totoo ba yun? No. I like the yellow. The yolk is the part that contains a lot of cholesterol also. So that it can elevate? Yes, it can increase your cholesterol levels, your bad cholesterol levels. It was found that that coffee, non-filtered coffee, can actually increase cholesterol because of there are certain components ng coffee oil that can increase the bad cholesterol. So that was found. So ang caveat dyan, hindi naman lahat ng kape is bad, no? So you can actually do filtration. Kaya mas magandang filtered coffee for you to remove some of the oils from there. Ano bang epekto sa iyo pag mataas yung caffeine? Ay, mas ihi ka ng ihi, mas bumibilis yung heart rate. Although mas nakakainit siya ng katawan. But then again, yung iba, when they take in caffeine, mas nagkakaroon sila ng reflux. Parang hindi natutunawan. Although it increases acids sa tiyan, but then yung iba hindi natotolerate yung caffeine. Rice coffee po ba maganda sa ating katawan? Yan ang uso sa bukid, rice coffee. Ano yun? Rice? Ano yung rice coffee? Is that burnt? Is that I think burnt. Yeah, burnt. So, parang dangerous yung carbon, ano? Pag anything burnt, masama. Doc. Hindi okay yun, oo. Parang carcinogenic. So mga inihaw, dapat iwasan din yung mga inihaw. May parts talaga doon. No? Oo. Di ba sa liempo, pag nag-ihaw ka, TV, may part doon na medyo burnt So tanggalin mo yung burnt. Parang yan yung, I have to recall, no? Parang kasi, remember yung Japanese? Higher ang cancer rate sila sa stomach cancer. And it was, correlation lang naman because of the, madala sila ihaw. Ihaw. It's because of the burnt portions of the... so, careful lang. Puntahan natin yung butter at oil naman. Masarap yan eh. Yan ang pampasarap sa pagkain, mantika. Butter. Alam niyo may avocado na oil na parang ginawang into butter. Ngayon nga, it's very... Masyadong okay na nga ngayon eh. Kasi maraming ayaw ni Alvin, no? Ay, gusto yung avocado eh. Hindi ko kumain ako, pero hindi ko type masyadong avocado. Hindi ka lasang avocado. Lasa siyang butter. Pero, but remember, and then, how about yung mga katulad sa Italian style, no? So, you have your bread, and then you have your base, you have your olive oil, and then you have the balsamic vinegar. Yes, that's right. Masarap din. Masarap. Instead of the butter, olive oil. So, but then again, remember, this is still oil, ha? Even if it's good oil, you still have to limit. Yung may nagsabi dito, coconut oil, ang kanyang ginagamit. Yung problema. Ayan. Hindi, oil pa rin. Pakinggan niyo maganda to, Doc. Ano yun? Discussion din yan among, especially among the Filipinos. Filipino lang actually. So, kasi supplier tayo ng coconut oil coconuts, no? So, but it contains a lot of saturated fats that can increase the bad cholesterol. So, again, meron din siyang tinatawag na konting monounsaturated fatty acids, but mas mataas yung sat fats niya. Kaya nga, if you take a look at the specifications na mga recommended ng cardiologists for the heart, etc., nandun siya sa huli. So first talaga yung mga olive oil, canola oil. What's your thought on oat milk? Is it true that it causes spike in blood sugar? Ay, oat milk. Oh, oat milk.
does not contain much sugars naman. Why would it increase? Unless may added sugars yung tinitake nyo. Meron akong kwento dyan. Doc, bakit ganon? Yung oats, nagsaspike siya kay glucose goddess nung ano, at medyo may Oo nga. siya nakita ko tumataas, naglagay ako dati ng monitor eh. Oo. How high did it go up to? Kasi it still contains a little, it does contain carb naman talaga. That's sugar, yeah. But it's complex carbohydrates because it doesn't have it does not cause immediate rise ng sugar. It may konting delay because it's complex. So yung oat milk at oatmeal pareho lang o magkaiba yung pinag-uusapan natin? Di ba may oatmeal? Dapat nga less yun sa oat milk eh. Kasi squeezed out na yun eh, supposedly. Pero mas maganda nga na oatmeal kasi it does have the fiber content. When you take yung mga soft drinks katulad ng sinabi kanina, no, it contains caffeine. It actually decreases your minerals sa bone. Tapos it contains caffeine. So ihi ka ng ihi. So in essence, akala mo na-hydrate ka when in fact iniihi mo lang yung tinitake mo. Next is the fructose, high fructose corn syrup. Nakakataba. So yung fructose can be converted to uric acid, no? So pwedeng magka-gout ka kung prone ka doon. Next, nakakataba, nakaka-fatty liver siya. It can make you prone to cancers as well because of the high fructose corn syrup. So it actually, kung meron kang genetic predisposition for some cancers, so medyo na-activate yon na the fructose feeds into the tumor. Nabanggit na natin yung fat, nabanggit na natin yung sugar, yung asin, medyo expound natin ng konti. Sa content naman nito, ano ang content ng salt na titignan naman sa labels? Sodium. It's more of the sodium, not really the salt, ha? Sodium ang titingnan. Akala ko pareho lang yun. No. What is the table? Sodium chloride, no? Yes, Ang NaCl. okay. Tingnan nyo kung ilan yung sodium niya. Kasi yung recommended kasi ng for hypertensive to kaya yung may tinatawag na DASH diet. So, yung for hypertensive, it's about 2 to 3 grams lang of sodium. Yung mga nanay, tatay, tsuhin-tsahin natin, mahilig sa maalat. Ano bang sakit ang pwedeng makuha dyan daw? Well, marami. For hypertension, pwedeng mag-renal kidney failure because of the mataas na blood pressure. Pwede ring magkaroon ng, marami. Hypertension ang pinaka nakakatakot. So, ano yung pink salt? Kasi remember, actually ganito, it's called, the idea there is, di ba kaya ka naglalagay ng salt, pampalasa. So the tendency is for you, if you use pink salt, mas malasa siya, mas maalat, so that less yung nailalagay mo. Saan galing yun? It's from bato. It's not like... Ibig sabihin imported o sa Pilipinas meron gano'n? Sorry, Himalayan pink salt. Mahal yun. Mahal yun. Yun yung mas actually maganda. But again, it is not iodized compared to kasi by law sa Pilipinas, lahat ng salt natin dapat may iodine. So, ito yung nire-recommend namin, pink salt, for those who have thyroid problems, no? Kasi, iba yung hyperthyroid, low iodine diet. So, but it's healthier. It's supposed to be the healthier type of salt because, tendencies, you place less. Ano na lang yung parting shots mo, Doc? Ano pinaka-reminder mo sa lahat na pinag-usapan natin? At siguro, iugnay na rin natin sa Pasko kasi yun rin yung sinabi ni Louie Carrias Basco, no? Magpapasko na, kakain na naman tayong lahat, no? Okay. So, kailangan, ngayon, relate na nga natin talaga sa Pasko. Kaya ngayon, nag-a-adjust ako ng mga gamot ng mga tao kasi mag-burn months na eh. So, mindful eating is very important. You need to know, siguro ngayon, magpa-check na rin po kayo para malaman nyo ang baseline kung kamusta yung sugar nyo, maganda yung kung ano yung cholesterol nyo, para maplano nyo ahead kung anong pwede nyong kainin over the holiday season. Kasi mahirap po ma-emergency during the holidays. Right now nga, meron akong nagiging pasyetting na ngayon pa lang nilang nalalaman na may diabetes sila. Unfortunately, kailangan ilimitahan natin yung mga food intake like sa sugar content over the holidays. Ang tatamis pa naman nating mga Pilipino. So again, mindful eating is very important for us to sustain our lives. If you want to live longer and be with your loved ones longer,
have yourselves checked up, and then always remember mindful eating. Thank you, Doc. Maraming salamat. Stay beautiful. Maraming salamat po. Si Alvin Alcico po ito. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Till next time, dito lamang sa Thank you, Doc. Thank you, Doc. Bye-bye.